Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. 48% o halos kalahati ng mga Pilipino ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Sa survey na isinagawa mula noong Setyembre hanggang Oktubre, lumabas na 40% ang nagsabing magiging pareho lang ang estado ng buhay nila sa susunod na taon. 6% naman ang nagsabing papangit ang estado ng kanilang buhay habang 7% ang walang tugon. Nananatili sa excellent o plus 42 ang net personal optimism score noong Setyembre, 1 puntos lang ang itinaas kumpara noong Hunyo. Ayon sa SWS, tumaas ang personal optimism score sa Balance Luzon at Mindanao habang bumaba naman ang score sa Metro Manila at Visayas. Samantala, pumalo sa plus 46 ang net personal optimism sa mga kabahayang naniniwalang hindi sila mahirap, plus 43 naman sa mga pamilyang katamtaman o nasa borderline at plus 39 sa mga naniniwalang naghihirap sila. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na tapusin ang mga proyektong may kinalaman sa patubig bago mag-Abril 2024 bilang paghahanda sa El Nino. Pinaalalahanan ni Pangulong Marcos ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration na bilisan ang pagpapatayo ng mga irigasyon at iba pang pasilidad na kailangan ng mga magsasaka. Iginiit ni Marcos na kailangang maghanda ang bansa para sa epekto ng El Nino, kabilang ang tagtuyot at kakulangan ng ulan. Dumalo ang Pangulo sa inaugurasyon ng Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project o BSRIP sa Lupao, Nueva Ecija ngayong araw. Ayon sa Pangulo, makakatulong ang mga proyektong tulad ng BSRIP para mapagaan ang kakulangan sa tubig at kuryenteng dulot ng El Nino. Binubuo ang BSRIP ng 840 ektaryang pasilidad na pakikinabangan ng mahigit 500 magsasaka sa mga bayan ng Balbalungaw, San Isidro, Salvacion, Santo Niño at Mapampang. Sinabi ng Pangulo na patunay ang proyekto ng pangako ng administrasyon na magtayo ng modernong infrastruktura na magpapaunlad sa agrikultura, partikular ang produksyon ng bigas sa Nueva Ecija. The dam will generate diversified income opportunities through increased crop yields, fish culture, tourism, and watershed management for environmental protection. It will likewise facilitate hydroelectric power generation and serve as a flood control mitigation infrastructure for the communities along the river for years to come. I enjoin all government agencies, local government units, and the private sector to coordinate towards securing the sustainability of water resources and the ecosystem that surrounds the reservoir. Tiniyak ng mga manufacturer ng mga produktong pang Noche Buena na susunod sila sa presyong itinakda ng Department of Trade and Industry. Nakipagpulong ang DTI noong Lunes sa mga manufacturer kaugnay ng presyo ng mga pagkaing pamasko. Ayon sa DTI, inirereklamo ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng mga produktong pang Noche Buena tulad ng queso de bola, fruit cocktail, ham, all-purpose cream at mayonnaise. Nangakoan niya ang mga manufacturer na sisilipin ang mga presyo ng kanilang mga produkto sa mga retailer. Magmamonitor din sila ng kanilang presyo at supply para masigurong masusunod ang Noche Buena Price Guide ng DTI. Naglabas ang ahensya noong Nobyembre ng Price Guide kung saan 152 produktong pamasko ang nagtaas ng presyo kumpara noong nakaraang taon. Kabilang sa mga pagkaing pang-holiday na nagmahalang ham, fruit cocktail at spaghetti sauce. Nangako si Trade Secretary Alfredo Pascual na sisiguruhing abot kaya at sapat ang supply ng mga Noche Buena items ngayong Kapaskuhan. Bumoto ang Pilipinas pabor sa inihaing resolusyon ng United Nations na humihiling ng agarang tigil putukan sa Gaza. Sa ginanap na emergency session ng United Nations General Assembly sa New York nitong Miyerkules, ipinaabot ni Philippine Permanent Representative to the UN Antonio Lagdameo na bagamat kinokondena ng gobyerno ang pagsalakay ng Hamas noong Oktubre 7 sa Gaza, mahalaga pa rin para sa Pilipinas ang pagsunod sa international humanitarian law. Mahalagaan niya na isaalang-alang ang epekto ng hidwaan sa mga inosenteng sibilyan at ang makatarungang pagtugon sa anumang banta sa seguridad. Taliwas ito sa hindi pagsang-ayon ng Pilipinas sa nakaraang UN resolution na humihiling din ng tigil putukan sa Gaza.
Sa paliwanag ng Department of Foreign Affairs o DFA, ito ay dahil hindi tinukoy sa nasabing resolusyon ang pagkondena sa ginawang pagsalakay ng Hamas sa Gaza na nagresulta sa pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan kabilang na ang mga Pilipino. Matagumpay na tinanggap ng 173 miyembro ng UN General Assembly ang bagong resolusyon kung saan 153 na bansa ang bumoto pabor, 23 ang nag-abstain at 10 ang bumoto laban dito kasama ang Israel at Estados Unidos. Ayon kay Lagdameo, mahalaga ang humanitarian ceasefire upang matapos na ang pagdurusa at kamatayan sa lugar at para mapadali ang pagtulong sa lahat ng naapektuhan ng hidwaan mula sa magkabilang panig. Hinikayat din ng Pilipinas ang lahat ng partido na sumunod sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng pandaigdigang batas, lalo na sa pangangalaga sa mga sibilyan, kababaihan at bata. Muling ipinatupad ng Philippine General Hospital ang sapilitang pagsusuot ng face mask para sa lahat ng mga medical personnel, pasyente at mga bisita sa loob ng ospital. Ayon sa tagapagsalita ng PGH na si Dr. Jonas Del Rosario, ito ay para protektahan ang lahat ng healthcare workers at mga pasyente laban sa banta ng sakit, lalo pa at patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga dinadapuan ng respiratory illnesses sa bansa. Iniutos din ang pagsusuot ng KN95 masks sa lahat ng bumibisita sa ospital. Nilinaw din ni Del Rosario na walang naitalang pagdami ng kaso ng COVID-19, bagamat 8 ang kasalukuyang naka-admit dahil sa naturang sakit kung saan 6 sa mga ito ay mga bata. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 12 araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Benj Bondok, magandang hapon.